Kumusta? Magandang araw sa ating lahat mga kalpa ko farmers, mga ka-viewers. Share ko lang po sa inyo umagang ito ang aming ginagawa. Tuloy pa din namin ang pagbid sa ating tataniman ng siling sigang. So para sa kalaman sa lahat po mga ka-farmers, ibabahagi ko ang tamang gagawin natin bago umpisa natin ang pagtatanim. So kahapon nagtatanim po tayo ng ampalaya. So tapos na po ang pagtatanim namin dyan ng ampalaya mga ka-farmers. Yan. So nasa 6,000 kapuno ang ating ampalaya. So sa umaga hindi kami nagtrabaho, nagbed sa ating tataniman po ng siling sigang. And then pagkatapos namin kumain sa agahan, nagtatanim po kami ng ampalaya. Okay, so from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa, sa lahat kong mga viewers, sharer at commentator, especially sa aking mga subscriber, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon tuloy pa rin ang aming ginagawa. So patapos na po kami sa siling sigang at saka lumipat na po kami sa ating tataniman ng bell pepper. So same lang din ang planting distance, simula sa isang linya papunta din yun po ang 4 feet mga ka-farmers, 4 feet. And then inano namin ang gitna para pag halimbawa ay umulan, diretso na pababa ang tubig. So pag meron kayong dahilig na area katulad nito, okay lang mga ka-farmers kung pag ganyan, so pwede ibalagbag natin ang ating linya. Pero pag ganito mga ka-farmers, isa lang para kung halimbawa umulan, diretso na ang tubig sa bandang dulo. So share ko lang konting kaalaman po dito sa ating kwentuhan sa umagang ito. Pag halimbawa ay magtatanim po tayo ng mga sonalicious tapos hindi magkaugat ang puno, pwede natin plastic mulching. Pero pag halimbawa ay magkaugat uli ang kanyang puno tulad ng kamatis, so pwede tayo hindi mag plastic mulching. So pwede man tayo mag plastic mulching pero ibabaon natin siya ng malalim para may pantambak tayo na lupa sa kanyang ugat na lumalabas. Pero dahil ang ugat po ng bell at saka siling sigang ay same lang po, yung unang ugat niya hindi na magdagdagan pa itaas, so yan pwede na natin i-mulching siya mga ka-farmers. And then bago namin to ginagawa, para sa kalaman sa lahat, binubutasan namin to. And then naglagay ng fertilizer at saka iPod. So ganito ginagawa nila mga ka-farmers para masundan po ninyo. Una, sinukatan namin sa isang gilid ng 4 feet simula doon. Sinukatan 4 feet to lahat mga ka-farmers. Yung may mga kawayang malilit na nakatusok, ganun din sa isang dulo. And then naglagay sila ng linya. Ito ang ginagamit ng panglinya, straw na kulay puti. So and then binultasan, nilagyan ng fertilizer at saka ipot. Ayan, may nakalagay na. So ngayon mga ka-farmers, samahan niyo ako para ipapakita ko sa inyo kung paano pinoproseso. Ayan. Ganito mga ka-farmers, may ipot na din ng manok na nakalagay sa bawat butas. So may fertilizer na po ito sa ilalim. So yan, may 2 wheelbarrow at may 2 taong naglagay ng ipot. So sila ang naglagay ng fertilizer, 2 tao. And then ang naglagay ng ipot, 2 tao din. So yun lang ang naglagay ng fertilizer, yun po ang naglagay ng ipot ng manok. And then 2 tao lang po ang nagbutas simula kahapon simula doon papunta din 2 lang po sila mga farmers. Ngayon ito ang kanilang ginagawa. So may naglagay ng ipot dyan, and then may naglagay ng fertilizer. So yung 2 silang naglagay ng fertilizer, siguro naubusan ng isa, sila din ang maglagalagay ng ipot. And then kami naman ang magtambak. So may mga palatandaan kami din mga ka-farmers, kasi sinukat namin to sa layo nito. Kaya kung tingnan nyo, pantay po sila, So pwede pa man halimbawa matambakan, pwede pa man din dito banda matanim ang sa gilid, din abutan naman sa ugat ang nilagay nating ipot sa fertilizer. So di bali mga ka-farmers, kung sabihin nyo hindi naman makita sir, paano may mga palatandaan kami. And then tansado na sa ating mga tao.
So ito mga ka-farmers ang ginagawang linya. Yan. So yan o, kanilang ginagawa. Tumagilid ang kunti to eh. Yan ang panglinya nila. And then pagkatapos ito malagyan ng linya, katulad ng nakikita ninyo, mga ka-farmers, yan, umpisa na nila ang pagbutas, no? Umpisa na nila. Yan, dalawa lang po sila, may isa sa isang dulo para paglipat sa kanilang panglinya, madali lang. So paiksi na ang linya din ni banda. So yun po no mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers, ang i-share ko po sa inyo sa umagang ito. So may ang naglinya, sila din ang naghukay, no? Huhukayan, pagkatapos nila ito mailipat mga ka-farmers, huhukayin nila ang lupa para malagyan ng fertilizer tulad ng nakikita ninyo. Yan, may mga fertilizer na. Yan. And then ipot ng manok ang kasunod. So yun lang po siguro ang maibahagi ko po sa inyo. And then may dalawang tao tayong nagtraktura sa tataniman natin ng talong. Kasi sa araw na yun mga ka-farmers, pwede na siguro kami magpunla, no, ng talong para itatanim natin sa katapusan ng bulan na yun. Kaya nga kita natin doon sa likuran ng may mga kulay green pa na damuhan. Ang itatanim natin dyan ay talong. Kasi dito banda sa aking harapan, kamatis. Ito ang daan namin mga ka-farmers at ito ang huling linya sa ating kamatis. So babaunan pa naman ito ng puste, no? May puste pang ibabaon namin dito eh. Yan. So once na mabaon na namin ito ng puste, may palatandaan na kami na hanggang dito lang ang tataniman namin ng kamatis. Siguro nasa mga 1 hektarya ito mga ka-farmers, no? Yun lang ang tansya ko dito, mga 1 hektarya o kulang sa 1 hektarya o labis ba. And then puste, and may paltak dyan, tapos puste na maliliit, pwede stake, and then maglagay pa ng paltak para talian sa tie wire. Kasi ibabalag natin ang ating atsal at saka ang sigang para maganda tingnan mga ka-farmers. So yun, sa mga bell pepper farmer o atsal farmer o lara farmers, marami kayong pwedeng maabangang mga video. Kasi pag nandito lang ako sa farm to, araw-araw sisikapin kong makapag-update o makapagawa ng content patungkol kung paano mag-aalaga o magtanim ng mga siling sigang or bell pepper. So may nag-request sa atin no patungkol sa fertilizer. So abangan nyo lang kung may tanim na po tayo para doon ko po ibabahagi po sa inyo ang kalaman na yon. So yun lang po siguro. Maraming salamat. Bye bye and God bless.